Yo guys, what's up? This is me. We are back at ito pag-usapan po natin ngayon mga sangka itong matinding nangyayari ngayon no, dito sa Pilipinas at may bali-balita po kasi tayo na may sasabog na naman daw pong gulo sa Senado ngayong araw. Hello, what's up guys? So ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon. Ito pang bihirang gulo na naman daw po na magaganap ngayon sa Senate at may mga lumalabas na impormasyon, mga sangkay na talagang legit na mayroon pong magaganap ngayong araw. So kung ano yan mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon, okay? Okay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys, so, ngayon na nga po mga sangkay, medyo, ano nga daw po ngayon mga sangkay, magla-lockdown po ata sa Senado. Alam niyo kung bakit? Ito, malalaman niyo po ngayon mga sangkay. Kasi, ngayong araw daw po, ilalabas itong mga sinasabing mga Marines, mga dating Marines, at ito po yung karagdagan daw mga sangkay na may mga ebidensya, di umano, may ebidensya. Baka mamaya magkamali na naman kayo mahihirapan na naman kayong mag-explain yan. Kaya dapat, kung lalabas sila, yung hindi na po kailangan ayusin yung kanilang mga statement, yung kanilang mga binibitawang testimonya. Kasi pangatlong beses na po silang nagkamali. So, mahirap po maniwala kapag ganyan. Okay? So, ngayon, tignan po natin mga sangkay kung ano nga ba ito. Kasi, ito ang sinabi ni Topacio. Alam nyo ba na bukas may bagong mga testigong 14? 14 mga sangkay, today. May lalabas daw po kasi, ewan ko kung ano mangyayari basta abangan po natin kasi magkakaroon po ng hearing ngayong araw sa Senado. Pagdating po sa Senate, Blue Ribbon. Ito naman po yung side nila kay Tano. Ito yung side nila kay Tano na inaabangan din po ngayon ng inaabangan ng both mga sangkay nag-aabang yung mga anti and pro BBM. No? Kasi, halimbawa, yung mga pro-BBM, ang inaabangan po niyan, mga maling sasabihin. Yung mga DDS naman, ang inaabangan niyan, yung mali-maleta. Ganun po. Ganun po mga sangkay, kagulo sa Pilipinas. Nagtotoko talaga. Na darating sa Senado. Ngunit, ang ginawa nila, Ito daw ang ginawa. Ito ang ginawa. Kasi dapat ngayon daw, mga sangkay, hindi ko alam kung matutuloy yun or I think patutuloy yan, pipilitin yan mga sangkay. Pero, ang ginawa daw nila ito. kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Alam niyo ba? So yun daw po ang ginawa mga sangkay. Para lang hindi matuloy ang Blue Ribbon hearing today, nagpalabas sila ng kunwari may manggugulo sa Senado at pinapalockdown daw po yung Senado. At ito po yun mga sangkay. Pakinggan po ninyo. Ito yung balita na yun. Posibleng konektado raw ang tinaguriang 18 Maleta Voice sa sinasabing pangamba sa seguridad at banta sa seguridad sa Senado. At ayun yan kay Acting Senate President Win Gatchalian. Narito ang aking report. Ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico ay posibleng konektado sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Ayon yan mismo kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa virtual press con, isiniwalat yan ng senador. Ito raw ang ibinunyag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa mga senador noong nagkaroon ng consultative meeting ang Blue Ribbon Committee noong Lunes. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado.
Same mga sangkay. Ito din po ang nangyari. Naalala nyo nung nung nagkaroon po ng Blue Ribbon hearing nung nauna, yung nagkabalyahan po mga sangkay sila Robin at John Vic. Lockdown, nag-ano din po mga sangkay, declare din po ng ganito na sa bahay muna mag-work ang lahat ng empleyado. Sir, eto lang, payo ko lang The more napipigilan nyo yan, alam nyo kung wala namang talagang saysay yung mga sinasabi nito mga ex-marines. Hindi dapat gawin yun Kasi the more nyo napipigilan yung mga yan, the more na pagdududahan po ng taong bayan. Kung ano ang mayroon, bakit sila pinipigilan? Kasi ang dapat nating gawin dyan, ang dapat ninyong ginagawa dyan, kung wala talagang saysay yung kanilang mga sinasabi, hayaan yung magkalat sila. Hayaan yung magsalita sila ng kalaunay, kakainin din nila. Pagtatawanan din sila. Ganon. Diba? Kasi the more nyo na hahadlangan yan, the more nyo na pipigilan yung mga yan, yung mga Pilipino, magdududa. Anong sasabihin ng mga Pinoy? Teka lang. Anong meron? Bakit pinipigilan? Pangalawa na to. Yung una, muntikan din pigilan. Ako mga sangkaya, alam nyo to, yung stand ko, pro-government po ako. No. Nasa side ako ni PBBM. Pero pagdating sa corruption, gusto ko malaman ang totoo. Pero nagdududa ako dito sa mga nasabing mga dating Marines. Kung totoo ba yung kanilang sinasabi. Kasi may mga mali-mali nga po. Yung hinatiran daw po kay Tito Sen. Deds na pala, matagal na. Ba't nasali doon? Tapos nagkamali sila kay Loren. So, ano yun? Bakit ganun? Diba? So, ganun lang kasimple. Kung wala naman po silang kinakatakot itong Senado, bakit nila kailangan pigilan itong mga Marines, mga dating Marines? Kasi ito malinaw naman Ako di naman tayo tanga, mga sangkay. Kung tagahimod lang ako, sasabihin ko yan na tama sila, agad siya yan. Ako, mga sangkay, since di naman po ako tagahimod, no? Ako independent vlogger, kumbaga. Marami tayong tropa sa kabila, marami din po tayong tropa. Mas marami tayong tropa na nasa loob kay PBBM. Pero, kaya po natin magsalita, mga sangkay, kung ano po talaga yung para sa akin, na wala pong nagdidikta. No? Kasi, the more nahaharangan nila yan, magdududa yung mga Pilipino Ano sasabihin ng mga Pilipino? Ayan, sabi ko na nga ba totoo yung sinasabi. Kaya nga may nakita akong komentary ng isa pong social media influencer. Sabi po niya, alam niyo guys, bakit ako naniniwala dito sa mga Marines na ito? Kasi, itong mga Marines, pag nagsasalita sila, pinipigilan sila. Ayaw pong patuloyin sa kung ano mga revelasyon na isisiwalat nila. Kaya naniniwala sila. Malakas ang kutob nila na totoo yung sinasabi. You see? At ang mas ama dito, gusto pa naman ng ating presidente, si PBBM gustong malaman ng totoo. Ako mga sangkay, alam po natin kung sino ang mastermind sa flood control na to. Diba? Alam po natin yan. Maliban na lang sa mga tagahimod at mga bulag-bulagan dyan. Alam po natin sino ang mastermind. Hindi po yan si PBBM. Ako, naniniwala ako na hindi po yan si PBBM. Napakalabo niyan. At ang gusto ni PBBM na mangyari, malaman ng totoo. Ngayon, paano malalaman ng totoo kung pinipigilan? Diba? The more na magdududa ang taong bayan. Kaya nga nadadamay po si PBBM dahil po sa kakapigil. Diba? Kasi kung wala tong mga tong kwenta, hayaan nyo silang magkalat. Hindi yung pipigilan. Kasi the more nyo napipigilan yan, magdududa ang taong bayan. Diba? Tama ba ako? Well, ito, abangan po natin ngayong araw. Magkakagulo daw Ano po ang inyong opinion, mga sangkay?
comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.